Sa kabilang linya na natin si Arya Lea, ang kanyang balita ay kaugnay nung ginanap na medical mission ng GB Party List dyan po sa Barangay Kiset. Dito yan sa Gimba, kung saan mahigit 100 residente ang dumalo at may isang senior citizen daw na tumanggap ng wheelchair. Ayan. Idetalye mo ang balita, Arya Lea. Pasok. Magandang po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Mahigit 100 katao ang dumalo at nag-walk-in para sa ginagawang medical mission ng GP Party List ngayong araw dito sa Barangay Giset, Gimba, Nueva Ecija. Ang programang ito ayon kay Attorney John G.P. Padjernos, nang makapanayam natin kanina ay para sa ating mga kababayan dito sa Gimba. Ginagawa nila ito ng 5 hanggang 6 na beses kada linggo at dinadala na nila umano ang ospital sa mga para-barangay para hindi mahirapan, lalong-lalo na ang mga senior citizens. Ang medical mission na ito ay mayroong urinalysis, ECG, X-ray at consultations. Maliban sa eye check-up na wala sila ngayon. 3 manggagamot at mga nurses na mula pa sa Metro Manila ang nandirito ngayon. Samantala, isang 73 anyos na residente ng Barangay Giset na si Lolo Severino Borlosa ang nabiyayaan ng isang bagong-bagong wheelchair ngayong araw. May mga libreng gamot din ang kanilang pinamimigay at sa mga walk-ins na kailangan ng gamot lang ay kailangan magdala ng reseta lamang mula sa doktor. Nauna na rito ang GC Party List ay galing na rin sa Barangay Balbalino at tumulak kanina mga alas 11 ng umaga patungong Barangay Cavite para bisitahin din ang mga kawani ng barangay. At ito ay magtatapos mamayang alas 3 ng hapon onward sa Barangay Cabaruan para sa kanilang medical mission. Ito po ang inyong Arya Lea para sa Balitang Lokal ng radyo nating Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nako, ulan na. Nako, ulan na. Ulan na ba? Makulimlim. Oo. Ang lakas na ng ulan. Ay! Muulan na? Yung sampay nyo, isilong nyo na. Yung pala sampay ko. Bakit isa lang daw ang tumanggap ng wheelchair? Arya Lea? Yes, kasama Army. Bakit daw isa lang ang tumanggap ng wheelchair? Isang wheelchair ang naibigay sa Barangay Giset. Bakit daw isa lang? Bakit daw isa lang? Isa lang pa ang... Isa lang ang nailista. Isa lang ang inilista ni Kapitan. Isa lang ang nangingi. Okay. Walang mga PWD sa Barangay Giset? O nabigyan na sila nung una pa lang? Kung isa lang naman ni-request, mahirap naman magdala ng dalawa. Pwede namang magdala ng marami. Tapos meron pa silang bibigyan dahil may... Pre-listing sila. Talaga? Oo, mayroon pa kaming dala kanina papunta kami ng Barangay Cavite. May isa pang wheelchair na ibibigay para sa isang PWD sa Barangay Cavite. So susunod, saan ang susunod nilang medical mission para may announce na natin? Ang kanilang medical mission ay aabutin ng hanggang hapon kasi tutulak sila ngayon papunta ng Barangay Cabaruan. Pupunta sila ng Barangay Cabaruan ngayon? Medical mission din yon. Yes, medical mission din daw po yun. Nakailang barangay na raw sila sa Gimba? Dito sa Gimba, sabi ni Attorney John J.P. 5 hanggang 6 na beses sila pumupunta dito sa barangay natin at meron nga siyang pahayag dyan sa video kanina nang ma-interview natin. Naitanong mo kung ilan na sa Gimba ang napuntahan nila? Pang-pito pa lang. Yung pinakahuli, pang-pito sa Barangay San Agustin. San Agustin. Saka binubukas nila kasi sa sa mga katabing baya ay barangay. Mukhang hindi lang naman dito? Med mission. Kaya nga, sa buong unang distrito. Mukhang hindi lang dito ang kanilang mission. Usually ang sakit ng mga taga Giset. At marami sa kanila kasamang G talaga high blood at karamihan sa mga senior citizen ay nagpa-ECG na rin sila dahil
Marami kasi high blood, ano? Yes. ECG. Libre na rin daw, kaya nagpa-ECG na rin sila para malaman daw nila kung may sakit sila sa puso. Pero so far sa mga natanong natin, wala naman, mga normal naman. Pero ang pinakakaramihan talaga yung maintenance na gamot ng mga matatanda. Pati vitamins meron ba? Tama lang na may ECG sila kasi kung ang marami talaga ay hypertension or diabetes. Isa yan sa pang-detect din, ano tawag dito, yung laboratory na bago ka bigyan ng mga gamot ay titingnan din yung lagay ng puso mo, no? Yung tibok ng puso mo, kung itataas ba nila o babawasan o kasi ano yung pala yun, normal lang. Doon sa ECG makikita mo pala doon kung yung may mabilis na part, tas may yung bilang kada minuto. Kaya matulis na gano'n, tapos biglang pag bagsak. nakikita, yung pagbabasa, makikita mo yung doktor, babasahin niyang gano'n. May bumabasa, Arialea, nung sa mga ECG, para noon ay naipapaliwanag din sa patient kung paano yung ang result. Kasamang G, wala po tayong nakausap doon sa nag-ECG dahil hindi nga sila pwedeng isperbohin. Nandoon sila sa loob ng kwarto. So meron ngang bumabasa? Lang tayo sa labas. Ay, paano babasahin yun? Di ko alam kasi di ko alam kung paano basahin yun. May pinakita naman nila sa akin, pero ang sabi ng mga nagpa-ECG, normal naman daw yung reading sa kanila. Parang piyesta dun sa sa Giseta. Kasi yung ECG, hindi naman parang piyesta, nga lahat ng mga parang may piyesta. Parang dapat nasa loob ka ng lahat yung mga politiko. May dala silang van na pang doktor. Kasi nakahiga dapat yun yung sa ECG, nakahiga or nakaupo. Tapos kung tatanggalin mo yung mga bakal sa katawan mo yun para magkaroon ng maayos, matinong reading. Yung tawag doon yung machine. Parang dahil kong nakikitang politicians ha? Marami na talaga. Kumpanyahan ba? Kasama na yun. Ay. Marami na syempre sasakay sa mga ganyang mission. Ang isa pa nating pwedeng tanungin dyan, actually alam mo, dapat meron silang follow-up check-up. So, kung ngayon, pupunta sila, siguro, a week or a month after, dapat bumabalik para ma-follow up, check up nila yung mga na-check up nila nung una. Yung follow up, kanina, paliwanag ni Rosella doon, may follow up, check up, pero pupunta kung saan, nasan yung next schedule lang mission. Parang ganun yung nangyayari. Ano yung bibigyan nilang pamasahe? Ayun lang. Kaya nga nag-aantay ng libreng check-up at libreng gamot. Kasi sagutan nila yung pamasahe. Alang pambayad sa... kung halimbawa, kung dito lang din naman sa Gimba, kaysa naman pupunta sila sa private, pamasahe na nila. Pwede siguro kung may kalapit na barangay. Or ganito, pag nakuha nila yung yung laboratory, punta sila dyan sa lying in. Public naman yan wala namang fee. Consultation fee daw. Sige. Maraming salamat, Arya Lea. Lakas ng ulan para narinig ko. Lakas ng hangin, bumabagyo na yata. Ngayong Hulyo, may 3 bagyo daw tayong aantayin.